Nagtitimping nilapitan ko ang anak ko. Sumandal ako sa mesa para magkaharap kami. Why did you do that, Harvey? Didn't I tell you to behave? 'Cause I'm quite busy today. Sabi ko at saka humalukip-kip. Tinangalan niya ako at itinuro ang gawin ni Freya. She's not cooking what I want her to cook, Mommy. I told her I want fried banana, but she gave me potatoes instead. I don't like her. Fire her now. Sagot nito na tinuro pa si Freya. Halos mapasingap ako sa tuloy-tuloy at matatas na pagsasalita niya. At the same time ay hiyang-hiya ako kay Freya dahil sa pinagsasasabi ng anak ko. Harvey, stop it! Stop pointing your finger! Inis na ani ko na dahil sumusobra na siya sa pagiging maldito. Hindi ko naman sinanay na ganito pero sadyang lumalaki talagang maldito. Hinawi ko ang daliri niyang pinantuturo niya kay Freya at saka kinuha siya mula sa high chair at saka ibinaba para makausap ng maayos. Hindi siya umimik at kitang-kita ko ang pagkuyom ng maliit na kamao nito. Napapikit ako nang maalala ko ang nangyari sa party ni Daddy. Hindi talaga may pagkakailang mag-amanga sila. Parehong mga mainitin na mga ulo. I did not teach you to yell at someone who's older than you, Harvey. She was just taking good care of you. Give her some respect. Maring sermon ko. Tahimik lang siya habang nakakuyom pa rin ang mga kamay at kinakagat-kagat ang ibabang labi na parang nagpipigil na magsalita. Gusto kong mapamura nang maalala ko na naman si Kieran sa mga kilos ni Harvey. They don't resemble physically pero eto ang anak niya at kuhang-kuha ang mga kilos niya. May mga mannerisms din si Harvey na nakuha niya kay Kieran. Bukod pa sa sobrang sensitive ng tenga nito. He also hates touching his ears. Are you listening to me, Harvey? Untag ko na makitang nakatingin lang siya sa gawin ni Freya. Si Freya naman ay nangingiti lang habang nanonood sa amin. Are you happy that my mom is scolding me right now? Imbes na sagutin ako ay si Freya ang hinarap nito at pinagtuunan ng pansin. Kung makapagsalita talaga si Harvey ay parang hindi siya 4 years old. Matured ng mag-isip pero nasobrahan sa pagiging maldito. Agad na tumayo ako at tinarangan ang mukha niya. Aren't you listening to me, Harvey? I told you, respect Freya. But she's smoking at me. Look at her annoying smells. I really hate her. Bumungis-ngis si Freya at lumapit sa nagsusupladong si Harvey. Yumuko siya at saka pinindot ang baba nito. I did not mock at you. I was staring because you were so adorable. You're so poky, Harvey. Sabi nito at pinanggigilan ang namumula-mulang pisngi ni Harvey. Nakakunot pa rin ang noo niya habang tinitingnan si Freya. Pogi? What's that? Pasupladong tanong naman nito. Natatawang tiningnan ako ni Freya. She said, you are handsome. Paliwanag ko. Tumingin si Harvey sa akin at pagkatapos ay kay Freya. Parang tinatansya niya kung totoo ba sinasabi namin. You think I'm gullible? Nakasimangot na sabi nito. Makalipas ang ilang sandali. Halos hindi namin mapigilan ang tawa dahil sa itsura niya. Agad na kinarga ko na lang siya at natatawang inilabas sa kusina. Sinanyasan ko ang natatawang si Freya na umorder na lang ng pagkain para sa lunch. Tumango lang siya kaya tuloy-tuloy na kami bumalik sa sala. I dialed on his phone and tried to video call her. Nakasilip din sa screen si Harvey habang hinihintay namin na sagutin niya ang tawag. Do you miss mommy, honey? Baby? Malambing na tanong ko sa kanya na ngayon ay nawala na ang pagkakakunot ng noo. Inayos ko ang buhok niya. Tumango siya habang hindi tinatanggal ang mga mata sa screen. Harvey likes honey a lot. Siguro ay dahil kakambal ko siya at nakikita ni Harvey ang mukha ng mommy niya sa kanya. They mingled a lot too. Tuwing dadalaw nga si Honey dito ay hindi siya makakaalis ng gising ito. Kailangan niya munang patulugin si Harvey bago siya umalis dahil kapag gising ito ay iiyak ng iiyak at pagwawalaan siya kung hindi niya ito isasamang paalis. Mommy, honey! Sigaw ni Harvey kaya napatingin din ako sa screen. Halos pabitawan ko ang phone ko nang imbes na mukha ng kakambal ko ay nagtatakang mukha ni Troy ang sumalubong sa akin. Binundol ako ng napakalakas na kaba pagkakita sa nagtatanong ng mga mata niya. That's not mommy, honey. Rinig kong sabi ni Harvey.
Kung hindi pa nagsalita, si Harvey sa tabi ko ay hindi pa ako makakagalaw at makakapag-isip ng matino. Kahit nanginginig ang mga kamay ko, ay agad kong inend ang tawag at nagmamadaling ini-off ang cellphone ko. Halos mabingi ako sa lakas ng tibok ng dibdib ko. Ibinaba ko si Harvey sa sofa dahil nalalambot ang mga braso ko. Agad naman pinuntahan niya ang phone ko at tinitigan iyon. Hindi na ako nag-abalang kuhanin sa kanya dahil alam kong hindi niya naman iyon kayang buksan. Napailamos ako sa mukha ng tuluyang mag-sink in sa akin ang nangyari. Hindi ako mapakali. Sigurado ako nakita ni Troy ang anak ko at paniguradong magtatanong iyon kay Honey. By the way, where the hell is Twin? Bakit nasa kay Troy ang phone niya? Were they together? Sunod-sunod ang mga tanong sa isip ko at pakiramdam ko ay hindi ako babalik sa dati kung hindi ko makakausap ang kakambal ko. Ilang buntong hininga ang pinakawalan ko bago lapitan ang telepono at mag-dial doon. I had decided na sa landline sa bahay tumawag at hanapin si Honey. Ilang ring lang ay narinig ko agad ang boses ni Damon sa kabilang linya. Hello? Who's this? Damon. Tawag ko pero hindi kaagad siya nakapagsalita. Mukhang nabigla siya sa pagtawag ko sa landline. Ate Hana? Is this an overseas call or you're here? Hindi na ako nag-abalang sagutin ang tanong niya at agad sinabi ang pakay. Where's Honey? Nandyan ba siya ngayon? Kung nandyan siya, please, put her on. I need to talk to her as soon as possible. Please, Dame? Pakasampung mamadali sa boses ko. Maagap naman na sumunod si Dame dahil narinig kong nagtawag siya ng maid para umakyat sa taas at tawagin ang kakambal ko. Ilang sandali lang ay narinig ko na ang boses ni Honey sa background. Parang bagong gising lang ang boses niya and she's home. Paano si Troy ang sumagot ng tawag ko kung nasa bahay naman pala si Honey? Hello, kambal? Why? Where's your phone, Honey? Agad ay salubong na bati ko sa kanya. Huh? Phone? It's in my bag. Are you sure, Honey? Halos hindi ko na makontrol ang lakas ng boses ko. Natahimik siya at maya-maya ay napatili. Kinagat ko ang labi ko. Oh my God. Kambal, I'm sorry. I think I left it somewhere. You left it in Troy's place, Honey. It wasn't just somewhere. Halos manghina ako habang kinukumpirma ang hinala ko. Huh? Hana, I didn't go to his place. What are you talking about? Parang inis pa na sabi niya. Ako naman ngayon ang naguluhan. What? Gulong-gulo ako. But he answered your phone when I called. Paanong? Hindi ko madugtungan na sinasabi. I really don't know what to say. Calm down, Hannah. I probably just dropped it and he somehow... Bakit naman sa kanya pa mapupunta? Of all people? Really? Oh my gosh. Hindi ko alam kung matatawa ako sa pag-hysterical niya. Ilang sandali ko pang narinig ang halos pagwawala niya. Anyway, why did you call ba? Is something wrong? Tanong niya pagkatapos magpaliwanag. Mumuntong hininga ko. I called because Harvey wanted to see you and he answered my call. Sabi ko na napakagatlabi. Oh, tapos? It was a video call, Honey. Halos mapapikit ako nang sabihin iyon. Narinig ko ang malutong na mura niya. She was hysterical. Nanginginig ang boses niya nang magtanong ulit. Did he see your... Halos hindi niya mabanggit ang anak ko. He did. Tumatango pang sabi ko. Puro buntong hininga galing sa kanya ang narinig ko sa kabilang linya. After a couple of minutes, she speak again. I will talk to him, Hannah. I'm really sorry. This is all my fault. Oh my God, I'm so sorry. Sabi niya at halos maluha ako nang marinig ko ang hikbi niya sa kabilang linya. What did you say? Malakas na tanong ko kay Honey matapos niyang ipaalam sa akin na sinabi niya kay Troy na anak niya si Harvey. 2 linggo matapos na nangyaring iyon ay saka palang bumalik ang magaling kong kakambal dito sa Paris. Ang akala ko ay ayos na dahil hindi naman siya tumatawag sa akin kaya inisip ko na lang na nagiging maayos ang pag-uusap nila ni Troy. Dahil kung hindi ay nakabalik din sana siya kaagad dito para ipaalam sa akin ang mga pangyayari. Napahilot ako sa sentido at mabilis na hinila siya papasok sa kwarto. Bisa sa kalalaro si Harvey sa playroom nito kaya malaya kami makakapag-usap doon. Halos magsalubong ang 2 kilay ko nang marinig kong bumungis-ngis na naman siya. Seriously?
Do you find the situation funny? Honey Chu? Hindi makapaniwalang tanong ko. Heto ako at buhol-buhol ng isip dahil sa mga posibilidad at consequences na maaaring maidulot noon sa buhay namin tatlo. Pero ang kakambal ko ay parang timang nangingisi-ngisi pa sa isang tabi. Tumawa na naman siya. Lalo akong napanganga. Her actions kinda reminds me of the days that she was so head over heels in love with Triton. Don't tell me. Are you two getting back together? Bulalas ko nang makuha ang mga ikinikilos niya. She looked even smitten now. Mas nakakakaba ang mga ngiti niya ngayon kaysa dati. Imbes na sumagot ay itinaas niya ang kaliwang kamay habang ang isang kamay naman ay nakatakip sa muka habang patuloy sa pagbubungis-ngis. Nanlalaki ang mga mata ko at agad na nahila ang kamay niyang mayroong suot na diamond ring. Napamura ako ng sunod-sunod kaya tawa siya ng tawa sa naging reaksyon ko. Pulang-pula rin ang pisngi niya at hindi ko alam kung dahil ba iyon sa hiya o sa kilig. So, this is why you stay there for quite too long. Akala ko ba'y business ang inaasikaso mo doon? Monkey business pala. Naiiling at medyo natatawang sabi ko. Napatitig ako sa mukha niya at kitang-kita ko doon ng sobrang kaligayahan. I have never seen her this happy before. Yung tipong halos hindi na mawala ang ngiti sa mga labi niya. Ngumiti ako at agad na dinaluhan siya para yakapin ng mahigpit. Congratulations. I am so happy for you, honey. Naswerte naman talaga ni Troy na iyan at may Diyos ang nagtsatsaga maghintay sa kanya ng napakatagal na panahon. Sabi ko habang niyayakap at isinasayaw-sayaw pa siya. Ramdam ko pa rin ang pagbungis-ngis niya na halatang sobra ang kaligayahan. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at pinisila magkabilang pisngi niya at pinanliitan ng mga mata. Huwag kang ngingiti ng ganyan sa harap na Troy. Baka sabihin pa na'y patay na patay ka sa kanya. Dadagukan ko talaga yun pag sinaktan ka pa niya. Banta ko at humalukip-kip. Umiling naman siya at inabot ang isang kamay ko at saka tumingala sa akin. Hindi na siya nakangiti ngayon pero ang mga mata niya ay kitang-kita ko ang kinang. It was so obvious how my twin loved that man. Napangiti ako. Kahit kailan ay hindi ko nakitang naging interesado si Honey sa isang lalaki maliban sa kanya. And I am really glad that Troy finally reciprocated her feelings towards him. I have tried every freaking ways to avoid him, kambal. Kahit alam kong tuluyan ang matutuldukan ng anumang meron sa amin kapag sinabi kong may anak na ako, ay ginawa ko pa rin. I didn't expect that he would propose right away. Hana, at hindi lang iyon. He even said that he was willing to accept Harvey dahil daw parte siya ng buhay ko. Her voice broke while saying the last line. She was trying to hold her tears pero hindi niya rin iyon napigilan kaya umagos din iyon sa pisngi niya. Napapalatak na tumayo siya at pinaypayan ang mga mata. Natatawang pinanood ko siyang ginagawa iyon habang nagmumura ng sunod-sunod. I have a photo shoot later tonight. Hindi pwedeng mamaga ang mga mata ko. Reklamo niya. Napahalakak ako nang magmura ulit siya. Sa mga sumunod na sandali ay naging seryoso ng pag-uusap namin. Nalaman kong bumalik na pala siya kaagad dito sa Paris matapos niyang sabihin kay Troy na may anak na siya at ang bruha kong kakambal ay binitin pa pala sa ere ang mahal niya. Umalis daw siyang hindi binibigay ang sagot sa proposal ni Troy. Ang lakas ng loob isuot ang singsing at ipagmalakas sa akin hindi pa pala sinasagot ang nag-alok ng kasal. Pero balak daw niyang sabihin na rin ang totoo pagkatapos niya kung kausapin. Hinihingi niya ang permiso ko na ipaalam kay Troy ang tungkol kay Harvey. Sa bagay na iyon ay nag-aalangan ako. Magpinsan sina Troy at Kieran kaya hindi malabong palampasin nito na hindi ipaalam ang bagay na iyon kay Kieran. Natatakot akong malaman ni Kieran na may anak kami at gawin niya ang lahat para kunin sa akin ang anak ko. Sa totoo lang ay na-expect ko na magiging galit niya sa akin. Pero ang hindi ko makuhang pakaisipan ay yung kukunin at ilalayo niya sa akin ang anak ko. Hindi ko yata yun kakayanin kaya kung pwede lang sana ay wag nang malaman ni Kieran ang tungkol kay Harvey. Kung pwede lang sanang itago ko na lang siya habang buhay ay gagawin ko. Alam kong darating ang araw na malalaman din niya ang totoo pero hanggat kaya kong patagalin na dumating ang araw na iyon ay gagawin ko. I will never ever regret hiding everything from him. Siya ang unang bumali sa mga pangako niya kaya wala siyang karapatang ibaling ang sisi sa akin kapag nagkataon. Iniiwas ko lang ang anak ko sa posibleng makasakit sa kanya. I can't let my son being hurt because his father cannot accept him.
Ayoko matulad siya sa akin na pagkatapos makuha ang gusto ay pinili lang na itago sa publiko. Sa ula ay pumayag na ako sa gusto ni Honey. She even promised to me that she won't marry Troy if he tells everything to his cousin. Natawa ko sa sinabi niya pero pinanghawakan ko na lang ang pagmamahal ni Troy sa kakambal ko. He probably won't give up his happiness over his cousins, right? Well, I hope so. Mukhang loyal pa naman iyong Troy na iyon kay Kieran. Napairap ako nang maalala ang ginawang pagkampi nito sa pinsan nang awatin nito sina Kieran at Boris. Inamin din sa akin ni Honey na pinatulan niya ng ilang beses ang pakikipag-flirt ni Boris sa kanya noong mga panahong nagpapanggap siya bilang ako. Stress na stress daw kasi siya noon at nagkataon ng mananandoon si Boris as the representative of YS. Kaya naman pala ganoon na lang kalakas ang loob nitong sabihin kay Kira na girlfriend niya ako. Well, sorry na lang siya dahil sira ulo ang pinsan niyang babaero kaya nasaktan siya. Para na rin kasi niyang naapakan ng ego ni Kira nang sabihin niyang girlfriend niya ako. Ilang araw lang na nagstay si Honey dito ay bumalik din kaagad siya sa Pilipinas. Ang alam ko ay tapos na ang contract niya dito at wala siyang balak pumirma ng panibago. I don't think my twin will be a full-time housewife though. Isipin ko pa lang ay hindi ko na ma-imagine ang magiging buhay niya. Napailing ako. Good luck na lang talaga kay Troy. Nabanggit din ni Honey ang pagpunta ni Boris dito para maging representative ng YS. I heard may isang joint project na pinopropose ng YS at True International dito. Kaya magpapapunta sila ng tao dito galing sa main office. Mabuti na rin at nasabihan ako ni Honey para hindi na ako mabigla sa muli namin pagkikita ni Boris. Pagpasok ko nga sa opisina ay sinabihan ako ng secretary kong si Chris Marie na pupunta sa opisina ni Tito Vince. Pagpasok ko doon ay naabutan ko ang dalawang nakasuit na lalaki. Nakatalikod sila sa akin kaya hindi ko makita mga mukha nila. New hired employees? Isip-isip ko na bigla rin namang nawala nang sabay na humarap sila sa akin matapos i-acknowledge ni Tito Vince ang presensya ko. Namilog ang mga mata ko nang makilala ang mga pinsan ko. Hi Hannah! Nakangiting bati sa akin ni Kuya Von, ang panganay na kambal na anak ni Tito Vince. Agad na tumakbo ko palapit sa kanya at yumakap. Sa kanilang dalawa ay siya ang mas ka-close ko. Honey was closer to Kuya Claus dahil pareho sila ng ugali. Always playful and naughty. Long time no see, Hannah. You look really good. I almost mistook you as a superstar. Sabi naman ng kakambal nitong si Kuya Claus. Inrapan ko siya bago sinalubong din ng yakap. Ngiti-ngiti ako nang muling tingnan sila. I missed you guys. Bulas ko. They were the current directors of True International Maine, kung saan si Daddy ang presidente. I wonder why they're here. Miss na miss ka ng Daddy mo, Hannah. You should visit more often. Lalo na ngayon. Sabi ni Kuya Claus, kaya kumunod tuloy ang noo ko. What brought you here? Kararating lang nila, Tito? Tanong ko na lumipat sa table ni Tito Vince. Is this what are you going to tell me? Tanong ko na iniisip na iyon ang dahilan kaya niya ako pinatawag ngayon. Tumingin naman sa akin si Tito Vince. Pagkatapos hubarin ang kanyang reading glass. He really looked like that when he is wearing a glass. They are here for the actual training, Hannah. Hindi ba nabanggit ng daddy mo sa'yo? Tanong niya. Alanganing umiling naman ako. We didn't have enough time to talk, Tito. Pagsasinungaling ko. Ang totoo ay madaling-madali talaga ako na bumalik dito kasi hanggat nandoon ako ay hindi lang titigil sa daddy sa kukumbinsi sa akin na bumalik na sa YS. At isa pa ay para na rin makatakas kay Kieran dahil mula nang huli namin pagkikita sa party ni Dad ay palagi itong sumusubok na puntahan ako sa bahay na palagi ay ginagawan ko ng paraan para hindi kami magkita at magkausap. I see. Well, like I said, they were here to train. In case na hindi nabanggit sa iyo ng daddy mo, they have left True International last week. They are now the newest directors in YS. Oh well, if you will decide to come back, babalik din sila sa True International kung saan talaga ang expertise nila. Sabi nito na napatingin sa mga pinsan ko. Nang tingnan ko sila ay parehong nangungusap ang mga mata nila. It was as if I am taking something away from them. Kinagat ko ang ibang labi. If only you knew about my situation ay baka gustuin nyo rin na dumito na lang ako. Tumunog ang phone ni Kuya Von na agad naman niyang sinagot. Yes, hello? Where are you exactly?
Tanong nito sa kung sinong kausap sa kabilang linya. Napansin kong matamang pinapanood siya ni Tito Vince kaya nakinig na lang din ako. Alright, we'll see you here. Hinarap ka agad ni Kuya Von ang daddy niya matapos maibaba ang tawag. Nasa lobby na daw po siya, Dad. Sabi nito. So, meron pa silang kasama na taga-YS? Napatango-tango ako nang maalala ang sinabi ni Honey. That must be Boris Samaniego. You will have a month to decide kung babalik ka ba o mananatili dito, Hana. The earlier you decide, the better. Ayaw pa kasi magpakuha ng daddy mo ng makakapalit ng kambal. You still have high hopes that you will come back in YS and the twin will stay in True International. Sabi niyang nangungusap din ang mga mata. I'll think about it, Tito. Sabi ko kahit na sobrang labag iyon sa kalooban ko. Gusto kong manatili dito pero parang bigla akong nakonsensya na may iwang mag-isa, si Daddy doon. He trained my cousin well kaya alam kong ayaw niya talagang iwanan ang True International. Napalingon kami sa mataas na pinto ng opisina ni Tito Vince nang mayroong kumatok mula doon. That must be him. Rinig kong sabi ni Kuya Claus sa daddy niya. Tumango si Tito Vince bago pinapasok ang kumakatok. Come in, Karen. Sabi nito na halos magpatigil sa paghinga ko. Para akong itinulo sa kinatatayuan ko nang marinig ko ang pangalan na iyon. Bigla din ang pag-atake ng kaba sa dibdib ko nang tuluyang bumukas ang pinto at iniluwa si Karen doon. Katulad ng sa mga pinsan ko ay nakasuot din siya ng suit at formal ang itsura. His brushed up hair complemented his handsome face. Kitang-kita ang noo niya na lalong nagpapalakas sa dati ng malakas na sex appeal niya. Napasingap ako at hindi halos makahinga. His eyes immediately darted in mine. I can't even breathe properly while watching him walking towards my direction. Ramdam ko na rin ang pangangatog ng mga tuhod ko nang tuluyan siyang lumapit sa harap ng table ni Tito Vince na halos isang di pa lang ang layo sa akin. Welcome to True International, friends, Mr. Samaniego. I hope you brought all the patient you need to train my sons. Nakangiting sabi ni Tito sa kanya at naglahad ng kamay. Karen laughed and grabbed his hand. I've seen their capabilities after working with them for a week. I think they will do good. Sabi pa nito. Halos hindi na ako huminga nang ibinaling niya ang pansin sa akin matapos makipagkamay kay Tito. Napakapit na ako sa table ni Tito para hindi mawala ng balanse. My knees were trembling because of our close distance. Nice to see you here, Hana. Sabi niya na titig sa akin habang iniaabot ang isang kamay. I bit my lower lip bago iyon inabot at mabilis ding binawi. Go ahead, Tito. I'll think about what you said. Mahinang paalam ko at pinilit na makalabas doon ng mabilis. Kahit na halos hindi ko na maramdaman ang pagsayad ng mga paa ko sa sahig sa sobrang tindi ng emosyong nararamdaman. Mabilis na tinapos ko ang mga gagawin sa araw na iyon. I really can't digest everything that happened in one go. It bothered me already that Dad didn't tell me about my cousins leaving True International for YS. Kung sinabi niya ba sa akin, would that change my mind? Napailing ako. Sa totoo lang ay litong-lito ako. I am confused to the point that I just wanted to talk to my dad and confessed everything to him. Ang malaman na nahihirapan siya doon ng mag-isa ay sobra-sobrang nagpapahirap sa akin. My conscience wasn't letting my mind rest even a bit. Hindi ako makapag-focus sa ibang trabaho na kailangan ko pang tapusin ngayong araw, kaya mabuting umuwi na lang ako. I can't work in peace here, lalo na't alam kong nasa iisang vicinity lang kami ni Kiran. I can't stop thinking about him. Mula pa kaninang nagkita kami sa opisina ni Tito. Maraming bagay ang sumasagi sa isip ko at isa na doon ang pinaka-iniingatan kong sekreto. And now that he was here, parang lalong hindi ako mapakali sa kaiisip ng mga posibilidad. Tumayo ako at agad na hinanap ang secretary kong si Chris Marie. Wala siya sa table niya na lumabas ako ng opisina. Iginala ko ang paningin sa paligid pero wala talaga siya doon. Muntik na akong mapamura nang maalala kong inutusan ko nga pala siyang puntahan ang isang client dahil hindi ko naasikaso kanina. I was too shocked knowing that Kieran was here and he's going to stay here for a month na halos makalimutan ko ang buong schedule ko para sa araw na ito. One freaking month of stress because he was here. Should I just use all my vacation leave this month? That
would surely be worth it, I'm sure. Kinagat ko ang ibabang labi bago nagpa siyang personal na magpaalam kay Tito Vince. I'm sure he would let me rest for the day. Kung magtatanong naman siya ay nakahanda na ang sasabihin ko na kailangan kong pag-isipan ang sinabi niya. Kinalma ko ang sarili ng nasa harap na ng elevator. His office was on the last floor so I can compose myself well enough bago makarating doon. Ilang empleyado ang bumati sa akin na mukhang pasakay din ng elevator. Tinanguan ko lang sila at nginitian. Nakita niyo ba yung mga anak na bossing? Rinig kong tanong ng isang empleyada sa mga kasama nito na bumati sa akin kanina. Hindi ko sila nilingon at patay mali siyang itinuon ng atensyon sa elevator. They were talking about my cousins and I can't really blame them for admiring them. They are both successful with their chosen field. Kung titingnan ay parang kay layo ng agwat ng edad nila sa akin dahil sa layo na ng narating nila. Sobrang gwapo nilang dalawa. Single pa kaya? Komento naman ng isa na kahit hindi ko lingunin ay halatang kilig na kilig. Mga single pa, pero yung pinakagwapo, hindi na. Huwag na kayong umasa sa isang yun. Sabi ng isa na mukhang mas matanda sa dalawa. Kumunot ang noo ko. Who? Sir Kieran Samaniego? Pagkukumpirma nung isa, doon ako napalingon sa gawin nila. Of course, they were talking about that bastard. The bastard father of my son. Hindi naman siguro masama na makinig, hindi ba? Oo. Ang gwapo pala talaga lalo na sa personal. Balita ko ay nandito daw sa France ang girlfriend kaya pumunta dito. Sabi ng isa na mukhang pinaka-updated sa chismis. Tumaas ang kilay ko. Nandito sa France? Don't tell me. Christy was also here. Umikot ang mga mata ko. Sa dinami-rami ng pupuntahan na magkasama ay dito pa talaga sa France. Agad na nakaramdam ako ng iritasyon at pinagsisisihan ko kung bakit nakinig pa ako sa chismisan ng mga empleyado. Umukas ang elevator pero halos puno na iyon nang sumakay ang tatlong nagchichismisan kanina. Nag-alok ang isa na ako na muna pero umiling lang ako at pinauna na sila. Uuwi rin lang naman ako kaya bakit pa ako makikipagsabayan sa mga nagtatrabaho pa? Matapos ang halos ilang minutong paghihintay ay bumukas na rin ang elevator. I'm in the lobby, class. May kakausapin lang ako dito. I'll be back. Agad na napaayos ako ng tayo nang bumulaga sa harapan ko sa Kieran na ngayon ay papalabas na ng elevator. Ibinaba niya kaagad ang phone na hawak at inilagay iyon sa bulsa habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Parang gusto ko na namang murahin ang sarili ko dahil sa biglang panghihina dahil sa presensya niya. Mabilis na humakbang ako papasok sa elevator pero napigilan niya kaagad ang braso ko. Inis na nilingon ko siya at sinubukang alisin ang pagkakahawak niya sa braso ko. Ano ba? Sasakay ako? Asik ko habang pumapalag sa hawak niya. Let's talk. Wala akong sasabihin sa'yo. Bitiwan mo nga ako. Sasakay sabi ako. Halos sumigaw na ako doon. Mabuti na lang at malayo ang pwesto ng mga elevators dito sa France kaya hindi nakakaskandalo. Lalo na kung wala namang ibang kasama na nag-aabang. Imbes na bitawan ako ay agad na pinindot niya ang button dahilan para mabilis na sumara iyon. Nalalaka ang mga mata ko nang hinarap siya. Ano bang kailangan mo? I told you sasakay ako. May pupuntahan ako sa itaas. Halos pasigaw na sabi ko. Pakaramdam ko'y pulang-pula na ang pisngi ko dahil sa pinaghalo-halong emosyon. Narinig ko ang buntong hininga niya at saka hinila ako papunta sa isang gilid. Halos mapapikit ako sa sobrang panggigigil. I told you, fine. I'll take you there. What? No, I'll go there alone. Nagsalubong ang mga kilay niya habang tinititigan ako na halos magwala na sa inis. He heaved a sigh and put his middle finger on the biometrics. Saka ko lang napansin na nasa tapat na pala kami ng private elevator kung saan for emergency lang at mga VIPs lang ang kadalasang gumagamit. Hindi ko pa nga nasubukan sumakay dito sa sobrang tagal ko na dito. What the hell are you doing, Kieran? Gulat na bulalas ko na agad din natigil nang bumukas ng private elevator sa gilid ko. Mabilis na hakbang ang ginawa ko para makalayo sa kanya pero useless lang iyon. Dahil sa haba ng mga binti niya ay halos isang hakbang lang niya ang dalawang hakbang ko. Agad na nasaklit niya ako sa bewang at agad na naipasok sa elevator. Pagkasakay namin ay agad na sumara na iyon. Inis na napapapadyak ako at itinulak siya para mapalayo sa akin. Kahit na nga ba halos magkadikit na kami sa loob dahil pantatlong tao lang yata ang kasya dito.
Sa laki at tangkad niya, pandalawa na ang nakukonsumo niyang space.